Ang digmaan sa dilim ng gubat. Sa isang liblib na gubat sa Mindanao, kung saan halos hindi makapasok ang liwanag ng araw dahil sa kapal ng mga puno, isang grupo ng Pilipinong marino ang naatasang magsagawa ng isang mapanganib na misyon. May ulat na isang grupo ng mga terorista ang nagtatago sa lugar, ngunit sa kanilang pagdating, natuklasan nila ang mas nakakatakot na katotohanan. Ang maling hakbang. Hating gabi nang marating ng grupo ang puso ng gubat. Ang kanilang leader, si Kapitan Javier, ay nagbigay ng tahimik na utos gamit ang mga senyas ng kamay. Ngunit kahit gaano sila kainat, tila may ibang presensya na nagmamasid sa kanila. May nararamdaman akong kakaiba, bulong ni Sergeant Reyes, habang mahigpit na hawak ang kanyang baril. Tahimik ang paligid, pero parang may mga matang nakatingin sa atin. Biglang narinig nila ang isang malakas na ungol na nagmula sa kalaliman ng gubat. Ang tunog ay hindi mula sa tao o hayop. Ito'y parang mula sa ibang mundo. Ang mga nilalang. Hindi pa man sila nakakabawi mula sa takot, biglang naglabasan mula sa mga anino ang mga nilalang na hindi nila maipaliwanag. Ang kanilang mga katawan ay baluktot, puno ng matulis na buto at makakapal na balat na parang kahoy. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng dilaw, parang apoy sa gitna ng dilim. Bumaril kayo, sigaw ni Kapitan Javier. Ang tunog ng mga bala ay nag-echo sa buong gubat, ngunit tila walang epekto sa mga nilalang. Ang iba ay bumabagsak ngunit muling bumabangon, parang walang katapusan ang kanilang lakas. Ang mga marino ay unti-unting napapalibutan. Si Private Mendoza ay hinila pababa ng isa sa mga nilalang, ang kanyang sigaw ay napalitan ng nakakakilabot na katahimikan. Ang iba sa kanila ay unti-unting nawawala sa dilim, kinakaladkad papunta sa hindi malamang lugar. Ang labanan. Ang natitirang marino ay nagtipon sa isang masikip na bilog, binibigkas ang kanilang mga dasal habang patuloy na nagpapaputok. Hindi tayo susuko, sigaw ni Kapitan Javier. Ipaglaban natin ang ating bansa at ang ating mga buhay. Ngunit habang patuloy silang lumalaban, napansin nila ang isang kakaibang ilaw sa di kalayuan. Isang altar na may mga ukit na simbolo ang nakatayo, at sa itaas nito ay isang malaking nilalang na mas malaki kaysa sa iba. Ang nilalang na ito ay tila pinagmumulan ng lakas ng mga halimaw. Sir, ang altar na yan. Kailangan natin itong sirain, sigaw ni Sergeant Reyes. Ang huling pagsubok. Sa kabila ng takot at pagod, nagdesisyon ang mga marino na sumugod papunta sa altar. Sa bawat hakbang, mas marami pang nilalang ang nagtatangkang hadlangan sila. Marami ang nasugatan, ngunit nagpatuloy sila. Nang marating nila ang altar, si Kapitan Javier ang kumuha ng granada at sumigaw, para sa bayan. Hinila niya ang pin at inihagis ito sa altar. Sa pagsabog, isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa paligid. Ang mga nilalang ay napahinto, bumagsak sa lupa, at nawala na parang usok. Ang malaking nilalang ay sumigaw ng napakalakas, bago ito natupok ng liwanag at tuluyang naglaho. Pagkatapos ng labanan, umaga na nang muling bumalik ang katahimikan sa gubat. Ang mga natirang marino ay nakaluhod, pagod ngunit buhay. Ang gubat, na dati puno ng takot, ay tila nabalot ng bagong liwanag. Ngunit kahit natapos na ang laban, alam nilang hindi nila makakalimutan ang mga nilalang at ang gubat na ito. Sa bawat gabi, naririnig pa rin nila ang mga umbol sa kanilang panaginip, at ang tanong ay nananatili, totoo bang nawala na ang dilim? O babalik ito muli?